Mabusisi namang sinuri ng mga kongresista katuwang ilang ahensya ng gobyerno ang panukalang nagpapalakas ng bamboo industry sa bansa. Si Kate Renya, una sa balita. Sinimula ng talakayin ng Technical Working Group ng Committee on Sustainable Development Goals ang mga panukala na gawing mainstream ang paggamit ng kawayan na inaasahang makalilikha ng mas maraming trabaho. Itinutulak ng mga mambabatas na gawing sustainable at environment-friendly na materyales ang kawayan para sa built environment, kabilang ang mga gusali, infrastruktura at iba pang konstruksyon. Ayon sa grupo, malaki ang maiaambag ng paggamit ng kawayan sa pagbawas ng carbon footprint, paglikha ng mas maraming trabaho at pagpapalakas ng bamboo engineering at processing sa bansa. Suhestyon ng ilang mambabatas na gawing Bamboo for a Sustainable and Climate Resilient Built Environment Act ang title ng naturang substitute bills. Sa pagbabago rin ng Technical Working Group ng ilang polisiya sa panukala, idinadagdag nila ang climate change mitigation sa paggamit ng kawayan, pagpapalakas ng rural livelihood at target na pagbawas ng pag-import ng construction materials. Sunod namang tinalakay ang House Bill 159 ni Chairperson at Bukidnon 1st District Representative Jose Manuel Alba at House Bill No. 5430 ni Sibak Party List Representative Eddie Villanueva. Sakop ng panukalang ito ang pag-uutos sa lahat ng ahensya ng pamahalaan at LGUs na maglaan ng hindi bababa sa 25% ng kanilang pondo para sa furniture at fixtures sa pagbili ng engineered bamboo products at iba pang bamboo-based commodities. Bumase rin ang komite sa bersyon ng panukalang naaprubahan noong 19th Congress. Sa oras na maipasa bilang batas, inaasahang magbibigay ang panukala ng mas malawak na suporta sa mga lokal na gumagawa ng produktong kawayan at mapasisigla pa ang bamboo value chain sa bansa. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Kate Renya, alauna sa balita, Congress TV.